Kumusta po kayo? Ako po si Dr. Elena Reyes, isang ER surgeon. Paano kung ang paglalakad na inirekomenda ng inyong doktor na gawin araw-araw ay siya mismong pumipigil sa pag-unlad ng inyong katawan ngayon? Maganda ang paglalakad. Linawin po natin iyan. Nakakatulong ito sa sirkulasyon ng dugo, pinapanatiling gumagalaw ang mga kasukasuan at nagpapanatili ng inyong pang-araw-araw na aktibidad. Ngunit paano kung hindi na ito sapat para sa inyo? Paano kung ang rutinaryong pinagkakatiwalaan ninyo ay tahimik na naging limitasyon na pumipigil sa inyong katawan na muling bumuo ng lakas balanse at liksi? Ngayon kayo ay lampas 60 anyos na. Hindi ko po layunin na kwestiyunin ang inyong disiplina. Layunin ko na hamunin ang paniniwala na ang iisang uri ng galaw ay kayang solusyonan ang lahat ng pagbabagong nangyayari sa loob ng inyong katawan habang tayo ay nagkakaedad. Bilang isang doktor, nais kong huminto kayo sandali at mag-isip kasama ko at tatanungin ko po kayo ng diretsahan. Paano maaayos ng simpleng paglalakad ang mga fast-twitch muscle fibers o ang mga kalamnan na mabilis kumilos para protektahan kayo kapag kayo ay nadarapa? Paano nito mapapatibay muli ang inyong mga kasukasuan kung ang galaw ninyo ay palaging pare-pareho at puro paharap lamang? Paano nito maibabalik ang mga reflex ninyo sa balanse na gumagana kapag biglang nagbago ang inyong inaapakan? At paano nito ganap na mapapasigla ang metabolic signaling, ang sistemang kemikal na nagsasabi sa inyong mga kalamnan na maging mas matibay kung ang inyong ginagawa ay hindi sumusubok ng mga bagong galaw o nagbibigay ng bagong bigat sa katawan? Hindi lamang po ito mga simpleng tanong. Galing po ito sa mga taon ng pag-oobserba ko sa mga nangyayari kapag kulang sa iba't ibang uri ng galaw ang mga pasyente. Ang paglalakad ay nagpapanatili ng kakayahan ng katawan. Ngunit ang mga sadyang ehersisyo ang siyang nagpapabuti at nagpapalakas ng inyong kakayahan. Ang pagkakaibang iyon ay nagiging napakahalaga kapag lumagpas na kayo sa edad na 60. Sa panahong ito, ang husay ng inyong sirkulasyon, kung gaano kabilis nakakarating ang oxygen at nutrisyon sa inyong mga tissue, at ang koordinasyon ng inyong utak at kalamnan ay nangangailangan ng iba't ibang uri ng pagpapasigla sa halip na paulit-ulit na galaw lamang. Sa pagkakataong ito, ipapakita natin ang 5 ehersisyong pantahanan na nakaranggo mula sa nakakatulong hanggang sa pinakaepektibo na higit pa sa kayang ibigay ng paglalakad pagdating sa pagbuhay ng mga malalalim na sistema ng inyong katawan. Manatili po kayo sa akin dahil ang numero 2 ay nagbigay ng resulta sa balanse na hindi inaasahan ng marami. Bago tayo magsimula, meron po akong maikling tanong. Ilang taon na po kayo at saan kayo sa Pilipinas nanonood? Baka kayo ay nasa Cebu, Davao o dito lang sa Maynila. I-share po ninyo sa ibaba dahil binabasa ko po talaga ito at sumasagot ako hanggat maaari upang maging bahagi ng ating usapan ang inyong mga karanasan. Ngayon, magsimula na po tayo dahil ang inyong matutuklasan sa ehersisyo numero 5 ay isang simpleng bagay na maaari ninyong subukan sa bahay ngayon din na madalas namang isinasawalang bahala ng marami. Numero 5, wall push-ups para sa itaas na bahagi ng katawan at lakas ng buto. Karamihan sa mga nasa edad 60 pataas ay hindi napapansin na ang itaas na bahagi ng kanilang katawan ay unti-unting nanghihina at ang paglalakad ay walang anumang naitutulong para pigilan ito. Isang pag-aaral na inilathala sa Philippine Journal of Orthopedics ang nagpakita na ang mga matatandang lampas 60 anyos ay nawawalan ng humigit kumulang 3% ng kanilang muscle mass sa itaas na bahagi ng katawan bawat taon kung hindi nila ito aktibong pinipigilan. Ibig sabihin, pagsapit ninyo ng 70 anyos, maaaring nawala na ang halos 1/4 ng lakas na mayroon kayo sa inyong mga braso,
balikat at dibdib nung kayo ay 60. Hindi po ito tungkol sa itsura o porma lamang. Ang ganitong uri ng panghihina sa itaas na bahagi ng katawan ay direktang konektado sa kawalan ng kakayahang saluhin ang sarili kapag natumba hirap sa pagbangon mula sa sahig, kung sakaling mahulog at maging ang hirap sa paggawa ng mga simpleng pang-araw-araw na gawain tulad ng pagdadala ng pinamalengke, pagbubukas ng mabibigat na pinto o pag-angat sa inyong sarili mula sa banyo. Espesipikong inire-rekomenda ng mga orthopedic surgeon ang wall push-ups dahil binibigyan nito ng bigat ang mga buto sa inyong pulso, kasukasuan sa balikat at inyong gulugod spine sa paraang nagpapasigla ng kakapalan ng buto bone density nang hindi nabibigla ang mga kasukasuan kumpara sa ginagawa ng mga nakasanayang floor push-ups. Upang gawin ang ehersisyong ito sa bahay, tumayo lamang kayo ng humigit kumulang 2 talampakan, 2 pie mula sa isang matibay na pader. Ilapat ang inyong mga palad sa pader na kasing taas ng inyong balikat at kasing lapad din ng inyong balikat. Dahan-dahang itupi ang inyong mga siko upang ilapit ang inyong dibdib sa pader habang pinapanatiling tuwid ang inyong buong katawan mula ulo hanggang takong. Pagkatapos itulak ang inyong sarili pabalik sa panimulang posisyon sa pamamagitan ng pagtuwid ng inyong mga braso. Ang susi upang makuha ang pinakamataas na benepisyo ay ang paggawa nito ng mabagal na inaabot ng 3 buong segundo sa pagbaba at 3 buong segundo sa pagtulak pabalik. Ang mabagal na tempong ito ay pumipilit sa inyong mga kalamnan na magtrabaho ng mas mabigat at lumilikha ng mas malaking puwersa sa inyong mga buto na siyang nag-uudyok ng pagtubo ng bagong buto. Layunin ninyong makagawa ng 2 hanggang 3 set na may 10 hanggang 15 pag-uulit repetitions. Habang lumalakas kayo sa mga susunod na linggo, maaari ninyong dagdagan ang hamon sa pamamagitan lamang ng pag-atras ng inyong mga paa ng kaunti palayo sa pader na nagpapataas ng anggulo at naglalagay ng mas maraming bigat ng inyong katawan sa galaw. Ang kagandahan ng wall push-ups ay ganap itong naaayon sa inyong kasalukuyang lakas at wala kayong ibang kailangan kundi isang matibay na pader sa inyong bahay. Natuklasan ng mga mananaliksik sa University of the Philippines, Philippine General Hospital UPPGH na ang mga nakatatanda na gumawa ng iba't ibang uri ng push-ups 3 beses sa isang linggo sa loob lamang ng 12 linggo ay nagpakita ng malinaw na pag-unlad sa bone density ng kanilang mga braso at isang makabuluhang pagtaas sa kakayahan nilang manulak na siya namang pumoprotekta sa inyo kapag kayo ay nadarapa. Ang isang simpleng galaw na ito ay maaaring maging hadlang sa pagitan ng pagkaligtas gamit ang inyong kamay laban sa lababo o ang pagbagsak sa sahig na may bali sa pulso. At ang nagpapahalaga pa, lalo sa wall push-ups, ay pinalalakas din nito ang mga kalamnan sa inyong tiyan at likod core muscles dahil ang pagpapanatili ng inyong katawan sa tuwid na linya mula ulo hanggang takong ay nangangailangan ng paggana ng inyong mga kalamnan sa tiyan sa bawat pag-uulit. Hindi napapansin ng maraming nakatatanda na ang panghihina ng kanilang core ang dahilan ng kanilang maling tindig at pananakit ng likod. At tahimik na tinutugunan ng wall push-ups ang problemang iyon, habang pinapalakas ang itaas na bahagi ng katawan na nawawala sa inyo sa bawat paglipas ng taon. Ngunit kung ganito kahalaga ang lakas ng itaas na bahagi ng katawan, hintayin ninyong marinig kung ano ang ginagawa ng susunod na ehersisyo para sa bahagi ng inyong katawan na pinakamatinding inaatake ng pagtanda. Bago tayo magpatuloy, i-click po ang like at siguraduhin kayo ay nakasubscribe. Baka masurpresa po kayo sa susunod na bahagi. Numero 4, standing calf raises. Para sa sirkulasyon at balanse ng bukong-bukong narito, ang isang bagay na malamang na hindi kailanman sinabi sa inyo ng inyong doktor. At ito ang isa sa mga pinakamahalagang bagay
na maririnig ninyo ngayon. Ang inyong mga kalamnan sa binti calves ay hindi lamang simpleng likod ng inyong ibabang binti. Ang mga ito ay literal na pangalawang puso ng inyong katawan. Hindi po yan eksaherasyon o isang talinghaga. Tinatawag talaga ng mga profesional sa medisina ang mga kalamnan sa binti bilang peripheral heart dahil sila ang may pananagutan sa pagbomba ng dugo pabalik mula sa inyong mga paa at ibabang binti paakyat sa inyong totoong puso. Kapag nanghina ang inyong mga kalamnan sa binti at tiyak na manghihina ang mga ito habang tayo ay nagkakaedad, lalo na kung paglalakad lamang ang inyong ehersisyo, nagsisimulang maipon ang dugo sa ibabang bahagi ng inyong katawan. Ito ay humahantong sa pamamaga ng mga bukong-bukong ankles at paa mas mataas na panganib ng pamumuo ng dugo blood, clots, varicose veins at ang mabigat at nakakapagod na pakiramdam sa inyong mga binti na tinatanggap na lamang ng maraming tao na lampas 60 bilang normal na bahagi ng pagtanda. Isang pag-aaral na inilathala sa Philippine Journal of Cardiology ang nagpakita na ang mga nakatatanda na may mahihinang kalamnan sa binti ay may mas mahinang sirkulasyon at may mas mataas na panganib na magkaroon ng deep vein thrombosis kumpara sa mga aktibong nagpapalakas ng kanilang mga binti. Ngunit kalahati lamang yan ng kwento. Ang inyong mga kalamnan sa binti ay may napakahalagang papel din sa katatagan ng inyong bukong-bukong at ang mahihinang bukong-bukong ay isa sa nangungunang 3 dahilan kung bakit nawawalan ng balanse at natutumba ang mga matatanda. Para gawin ang standing calf raises sa bahay, tumayo lamang sa likod ng isang matibay na silya o sa tabi ng inyong mesa sa kusina at ipatong ng bahagya ang inyong mga daliri sa ibabaw para sa balanse. Pagkatapos ay dahan-dahan kayong tumingkayad at itaas ang inyong mga takong hanggat kaya ninyo. Hawakan ang ganoong posisyon sa itaas ng 2 buong segundo at pagkatapos ay ibaba ang inyong sarili na umaabot ng 3 segundo pababa. Ang mabagal na pagbaba na yon ay ang yugto kung saan nangyayari ang mahika sa pagpapalakas dahil lumilikha ito ng tinatawag ng mga exercise scientist na eccentric contraction na siyang pinaka-epektibong uri ng paggana ng kalamnan upang bumuo ng lakas at katatagan sa mga nakatatanda. Gawin po ito ng 15 hanggang 20 beses para sa 2 hanggang 3 set. At maaari ninyo itong gawin habang naghihintay na kumulo ang inyong kape o habang nanonood ng telebisyon. Para makuha ang pinakamagandang benepisyo, subukang gawin ang isang bersyon kung saan nakatayo kayo sa iisang binti na nagdodoble ng trabaho sa bawat binti at kapansin-pansing nagpapabuti sa inyong balanse gamit ang isang binti. Natuklasan ng isang grupo ng mga mananaliksik sa University of Santo Tomas UST na ang mga nakatatanda na gumawa ng araw-araw na calf raises sa loob ng 8 linggo ay napabuti ang katatagan ng kanilang bukong-bukong ng higit sa 35% at nakaranas sila ng mas mababang pamamaga at pagkapagod ng binti sa pagtatapos ng pag-aaral. Ito ay isang galaw na aabot lamang ng wala pang 5 minuto, walang kailangang kagamitan at direktang pinoprotektahan ang inyong sirkulasyon at balanse araw-araw. Maraming tao na lampas sa 60 ang nasabihan na ng kanilang mga doktor na magsuot ng compression socks o itaas ang kanilang mga binti para tugunan ang pamamaga, ngunit napakakaunti ang nasabihan na ang pagpapalakas ng kanilang mga kalamnan sa binti sa pamamagitan ng isang ehersisyong ito ay maaaring solusyonan ang mismong ugat ng problema sa halip na pabawasan lamang ang mga sintomas. Ang inyong mga binti ay ginawa para magbomba ng dugo paitaas sa bawat galaw nito. At kapag pinalakas ninyo ang mga ito, para ninyo na ring pina-upgrade ang natural na sistema ng sirkulasyon ng inyong katawan. Ngayong naiintindihan na ninyo kung gaano kahalaga ang inyong mga binti, ang susunod na ehersisyo ay nakatutok sa isang bahagi
na kumokontrol sa halos lahat ng aspeto ng inyong paggalaw pag-upo at pagtayo. Numero 3, seated knee extensions para sa proteksyon ng inyong mga tuhod. Kung kayo po ay higit 60 anyos at nakaranas na ng sakit, paninigas o panghihina sa inyong mga tuhod, ang ehersisyong ito ay maaaring ang pinakamahalagang bagay na matututunan ninyo ngayong araw. Ang inyong quadriceps, ang malalaking kalamnan sa harap ng inyong mga hita, ang pangunahing sumasalo sa pagkabigla shock absorbers at nagpapatatag para sa inyong mga kasukasuan sa tuhod. Tuwing kayo ay naglalakad, umaakyat ng hagdan, umuupo, o tumatayo ang inyong quadriceps, ang gumagawa ng pinakamabigat na trabaho upang protektahan ang mga masiselang cartilage at ligaments sa loob ng inyong tuhod. Ngunit heto po ang problema. Isang napakahalagang pag-aaral mula sa Philippine Rheumatology Association ang nagpakita na ang panghihina ng quadriceps ay ang nangungunang dahilan na maaari pang baguhin para sa paglala ng knee osteoarthritis sa mga taong higit 60 anyos. Ibig sabihin, ang mahinang kalamnan sa hita ay hindi lamang sintomas ng problema sa tuhod. Ito mismo ang isa sa mga pangunahing sanhi. Kapag nanghina ang inyong quadriceps, mas maraming bigat at impact ang nasasalo ng inyong kasukasuan sa tuhod sa bawat hakbang ninyo. At ang mabilis na pagkasirang ito ang humahantong sa paggiling pamamaga at pananakit na nararanasan ng napakaraming nakatatanda. Pare-parehong itinuturing ng mga orthopedic surgeon ang pagpapalakas ng quadriceps bilang ang pinakamahalagang hakbang na hindi nangangailangan ng operasyon para sa kalusugan ng tuhod, at ang seated knee extension ang pinakaligtas at pinakaepektibong paraan upang gawin ito sa bahay. Para gawin ang ehersisyong ito, umupo sa isang matibay na silya na may tuwid na likod at nakalapat ng patag ang mga paa sa sahig. Dahan-dahang itawid ng tuwid ang isang binti sa harap ninyo na iniangat ang inyong paa hanggang sa ganap na nakaunat at pantay sa lupa ang inyong binti. Hawakan ang posisyong yon sa itaas ng 3 buong segundo, pisilin ang inyong kalamnan sa hita ng kasing lakas ng inyong komportableng makakaya. At pagkatapos ay dahan-dahang ibaba ang inyong paa pabalik sa sahig sa loob ng 3 pang segundo. Ang pagpigil na yon sa itaas ay napakahalaga dahil pinapagana nito ang bahagi ng inyong quadriceps na tinatawag na vastus medialis oblique, ang hugis-luha na kalamnan sa loob ng inyong tuhod na may pinakamalaking responsibilidad sa pagpapanatiling nasa tamang pwesto ang inyong kneecap at matatag ang inyong kasukasuan. Gawin po ito ng 10 hanggang 15 beses sa bawat binti para sa 2 hanggang 3 set at tumutok ng buo sa kalidad sa halip na bilis. Habang mas mabagal kayo, mas kinakailangang magtrabaho ng inyong kalamnan at mas maraming proteksyon ang inyong binubuo para sa inyong tuhod. Isang clinical trial na inilathala sa Philippine Journal of Physical Therapy ang nagpakita na ang mga nakatatanda na gumawa ng seated knee extensions ng 5 araw sa isang linggo, sa loob ng 6 na linggo ay nakaranas ng 44% na pagbaba sa pananakit ng tuhod at isang kapansin-pansing pag-unlad sa kanilang kakayahang umakyat ng hagdan at bumangon mula sa silya ng walang tulong. Kung nasabihan na kayo na kailangan ninyo ng knee replacement o kung sinusubukan ninyo itong iwasan ito, ang ehersisyong nais ng mga orthopedic surgeon na gawin ninyo araw-araw sa bahay. Wala itong kailangan, kundi isang silya at direktang pinapalakas nito ang kalamnan na nagsisilbing natural na suporta brace ng inyong tuhod. Ang nagpapaganda pa sa ehersisyong ito ay ang pagiging ganap na ligtas nito sa inyong mga kasukasuan dahil inaalis ng pag-upo ang bigat at pressure na nagiging dahilan upang maging masakit o mapanganib ang maraming iba pang ehersisyo sa binti para sa mga taong may mga issue na sa tuhod.
Pinapalakas ninyo ang mga kalamnan na pumoprotekta sa kasukasuan nang hindi nahihirapan ang kasukasuan mismo. At iyon ang eksaktong dahilan kung bakit ito ay itinuturing ng mga orthopedic surgeon na gold standard para sa rehabilitasyon at pag-iwas sa sakit sa tuhod. Napakaganda po ng epekto niyan. Ngunit ang ehersisyo na susunod ay nakatutok sa isang bagay na mas mahalaga. Isang bagay na kumokontrol kung maaari pa ba kayong mamuhay ng mag-isa o hindi. Numero 2, single leg stands para maiwasan ang pagkahulog at para sa koneksyon ng isip at katawan. Ang mga aksidenteng pagkahulog falls ay hindi lamang abala para sa mga taong lampas 60 anyos. Ito ay mga pangyayaring nakakapagpabago ng buhay at kung minsan ay nagdudulot ng kamatayan. Iniulat ng Department of Health, DOH, na isa sa bawat 4 na matatanda na higit sa edad 65 ay nahuhulog o nadarapa bawat taon. At ang pagkahulog ang nangungunang sanhi ng kamatayan na may kaugnayan sa pinsala sa grupong yon ng edad. Hindi lamang po ito mga numero. Sa likod ng bawat isa sa mga numerong yon ay isang totoong tao na nawalan ng kanilang kalayaan, kanilang kumpiyansa o kanilang buhay dahil sa isang pagkahulog na maaari sanang maiwasan. At heto po ang hindi naiintindihan ng karamihan tungkol sa balanse. Ito ay hindi isang bagay na mayroon kayo o wala kayo. Ang balanse ay isang kasanayan skill na pinapanatili ng inyong utak at katawan sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay. At kapag huminto kayo sa paghamon sa inyong sistema ng balanse, mabilis itong nasisira. Ang paglalakad sa patag na lupa ay halos walang naitutulong para hamunin ang inyong balanse dahil palagi kayong may 2 paa sa lupa at gumagalaw kayo sa isang inaasahang tuwid na linya. Ang single leg stand ay ang ehersisyong nagbabago ng lahat dahil pinipilit nito ang inyong utak, inyong tainga, inyong paningin at bawat maliit na kalamnan sa inyong mga binti at core na magtulungan sa kasalukuyang sandali upang mapanatili kayong nakatayo. Isang kahangahangang pag-aaral na inilathala sa Philippine Journal of Sports Medicine ang nagpakita na ang kawalan ng kakayahang tumayo sa isang binti sa loob ng 10 segundo ay may kaugnayan sa halos dobling panganib ng kamatayan mula sa anumang sanhi sa loob ng susunod na 7 taon. Ganyan kalakas ang koneksyon ng inyong balanse sa inyong pangkalahatang kalusugan. Para magawa ng ligtas ang ehersisyong ito, sa bahay tumayo sa tabi ng mesa sa kusina o isang matibay na silya habang nakapatong ng bahagya ang inyong mga daliri sa ibabaw para sa inyong kaligtasan. Iangat ang isang paa ng ilang pulgada lamang mula sa lupa at panatilihin ang posisyong yon hanggat kaya ninyo na ang layunin ay 30 segundo sa bawat binti. Panatilihing nakatuon ang inyong mga mata sa isang nakapirming punto ng diretso sa harap ninyo dahil ang inyong paningin ay malaki ang papel na ginagampanan sa balanse at ang pagtingin-tingin sa paligid habang nakatayo sa isang binti ay nagpapahirap sa pagbalanse. Kapag kaya na ninyong gawin ng komportable ang 30 segundo sa bawat binti, habang ang mga daliri ninyo ay nasa mesa, umunlad sa pamamagitan ng unti-unting pagbabawas kung gaano ninyo hinahawakan ang mesa hanggang sa nakakabalanse na kayo ng buong buo sa inyong sarili. Ang pinakamatinding hamon ay ang paggawa ng single leg stand nang nakapikit ang mga mata na nag-aalis ng tulong ng paningin at pinipilit ang inyong proprioceptive system na siyang panloob na pakiramdam ng inyong katawan kung nasaan ito nagawin ang lahat ng trabaho. Natuklasan ng pananaliksik mula sa Ateneo de Manila University na ang mga nakatatandang nag-practice ng single leg balance exercises sa loob lamang ng 10 minuto sa isang araw ay nakapagpababa ng panganib ng kanilang pagkahulog ng nakakagulat na 53% sa loob ng 3 buwan. Ang ehersisyong ito ay literal na
Inaayos at kinokonektang muli ang inyong utak at katawan. At ang koneksyong yon ang nagpapanatili sa inyo na ligtas sa bawat oras na humakbang kayo sa ibabaw ng bangketa, lumiko sa kanto, o bumangon mula sa kama sa dilim. 10 minuto sa isang araw, walang makagamitan, walang gym. Tanging kayo lang at ang inyong 2 paa at maaari itong makapagligtas ng inyong buhay. Ang kagandahan ng ehersisyong ito ay maaari ninyo itong praktisin kahit saan, sa anumang oras sa buong araw ninyo. Maaari ninyong gawin ito habang nagsisipilyo, habang naghihintay na mainit ang pagkain, o habang nakapila sa tindahan. Bawat segundong ginugugol ninyo sa isang binti ay nagsasanay sa inyong utak at katawan upang panatilihin kayong ligtas. At ang mga segundong yon ay naiipon upang higit na mapababa ang panganib ng nakakapinsalang pagkahulog na bumabago sa lahat. Lahat ng narinig ninyo hanggang ngayon ay napakahalaga. Ngunit ang numero 1 ehersisyo sa listahang ito ay may kategoryang sarili lamang niya. At kapag narinig ninyo ang siyensya sa likod nito, maiintindihan ninyo kung bakit. Numero 1, chair squats, para sa kabuuang lakas ng katawan at independiyenteng pamumuhay. Ito na po iyon. Ito ang ehersisyong pipiliin ng bawat orthopedic surgeon, bawat espesyalista sa mga matatanda, geriatric specialist, at bawat physical therapist sa mundo, kung makakapagrekomenda lamang sila ng isang galaw para sa bawat taong higit 60 anyos. Ang chair squat na kilala rin bilang sit-to-stand exercise ay ang pinaka-functional at pinakamahalagang ehersisyong magagawa ninyo sa bahay. At ang mga pag-aaral sa likod nito ay napakalakas. Isang malaking pag-aaral na inilathala ng St. Luke's Medical Center ang tumukoy sa kakayahang umupo at tumayo mula sa silya nang hindi gumagamit ng mga kamay bilang ang nag-iisang pinakamalaking tagapahiwatig kung mapapanatili ba ng isang matanda ang kanilang pag-iisa, independence, o mapupunta sa nangangailangan ng tagapag-alaga. Isipin po ninyo yan sandali. Ang simpleng pag-upo at muling pagtayo ay nagtataya ng inyong kalayaan sa hinaharap ng mas tumpak kaysa sa halos anumang medikal na test na magagawa ng inyong doktor. Ang dahilan ay dahil ang isang galaw na ito ay nangangailangan ng inyong quadriceps, glutes, puwit hamstrings, kalamnan, sa tiyan kalamnan sa binti at kalamnan sa likod, upang lahat ay magkakasamang gumana ng maayos. Ito ay eksaktong katulad ng galaw na ginagamit ninyo para tumayo mula sa inidoro, lumabas ng kotse, bumangon mula sa silya sa hapagkainan, at bumangon mula sa kama. Kapag nawala ang kakayahan ninyong gawin ang galaw na ito, mawawalan din kayo ng kakayahang mamuhay ng mag-isa. At nangyayari ito ng unti-unti. Napaka-unti-unti, kaya hindi napapansin ng karamihan na nawawala na ito sa kanila hanggang sa halos hindi na nila ito magawa. Upang gawin ang chair squat sa bahay, tumayo sa harap ng isang matibay na silya kung saan ang inyong mga paa ay kasing lapad ng inyong balakang at ang inyong mga daliri sa paa ay nakaturo ng bahagya palabas. Iunat ang inyong mga braso sa harap ninyo bilang pangbalanse o ipag-cross sa inyong dibdib. Kung pakiramdam ninyo ay matatag na kayo, dahan-dahang ibaba ang inyong sarili papunta sa silya sa pamamagitan ng pagtulak ng inyong balakang paatras at pagtupi ng inyong mga tuhod na inaabot ng buong 3 hanggang 4 na segundo para bumaba. Bahagyang idampi ang inyong puwitan sa silya, ngunit huwag uupo ng lubusan o i-relax ang inyong mga kalamnan. Sa sandaling madama ninyo ang silya, sa ilalim ninyo agad na idiin ang inyong mga takong at tumayong muli. Itulak ang inyong balakang paharap at pisilin ang inyong puwit glutes sa itaas. Ang maikling pagdampi na yon nang hindi tuluyang umuupo ang lihim na nagpapalit dito mula sa simpleng pag-upo tungo sa isang tunay na ehersisyong nagpapalakas dahil pinapanatili nitong banat ang inyong mga kalamnan sa buong galaw
at tinuturuan ang inyong katawan na gumawa ng lakas mula sa pinakailalim ng pag-squat kung saan madalas nangyayari ang pagkatumba. Layunin ang 3 set na may 10 hanggang 12 pag-uulit at tumutok sa paggawa sa bawat galaw na mabagal at kontrolado. Habang kayo ay umaasenso at lumalakas, maaari ninyong dagdagan ang kahirapan sa pamamagitan ng paghawak ng isang bote ng tubig o isang magaang na bagay sa bahay malapit sa inyong dibdib para maging pabigat o sa pamamagitan ng paggamit ng medyo mas mababang silya na nagpapataas ng sakop ng galaw na kailangang trabahuhin ng inyong mga kalamnan. Isang klinikal na pag-aaral mula sa Philippine Society of Geriatric Medicine na sumubaybay sa mahigit 2,000 matatanda na may edad 60 hanggang 85 ay nakitang ang mga nakakagawa ng paulit-ulit na pagtayo mula sa silya ng may tamang porma ay may 67% na mas mababang panganib na maipasok sa nursing home o home for the aged sa susunod na 5 taon kumpara sa mga nahirapan sa galaw na ito. Isa pang pag-aaral mula sa Makati Medical Center ang nagpakita na ang sit-to-stand exercise ay nagpabuti sa lakas ng ibabang katawan ng mahigit 30% sa loob lamang ng 8 linggo kapag ginagawa araw-araw. At naiulat ng mga kalahok na mas madali na silang nakakaakyat sa hagdan, nakakalakad ng mas malayo at nakakapasok at nakakalabas sa kanilang mga kotse nang hindi kinakailangang kumapit sa pintuan. Ito ay hindi lamang isang ehersisyo. Ito ay isang deklarasyon na mananatili kayong malakas, independent, at kayong may kontrol sa sarili ninyong buhay sa mga darating na taon at dekada. Sa tuwing tatayo kayo mula sa silyang yon, sinasanay ninyo ang inyong katawan na patuloy na gawin ang nag-iisang galaw na naghihiwalay sa malayang pamumuhay at sa pag-asa sa iba. Walang bayad sa gym, walang mamahaling kagamitan, walang komplikadong routines, tanging kayo lamang isang silya at ang desisyong alagaan ang sarili ninyo araw-araw. Mga lolo-lola, tito at tita, ang pagtanda ay isang natural na proseso, ngunit ang paghina ng ating katawan ay isang bagay na may kontrol tayo. Ang paglalakad ay mabuti, ngunit ang paglalagay ng tamang atensyon at hamon sa bawat bahagi ng ating katawan sa pamamagitan ng mga ehersisyong nabanggit ay ang tunay na susi para sa mas masigla at malayang buhay. Huwag nating hintayin na ang ating mga kasukasuan ay tuluyang sumuko. Araw-araw ay isang pagkakataon upang mamuhunan sa ating kalusugan. Kung ang 5 ehersisyong ito ay nagpamulat sa inyong mga mata, kung ano pa ang tunay na posible para sa inyong katawan, paglagpas ng edad 60, gumawa po kayo ng isang maliit na pabor para sa akin ngayon din. I-click ang subscribe button at i-turn on ang notification bell para hindi ninyo palampasin ang anumang video na makapagpapabago sa inyong kalusugan at inyong buhay. Linggo-linggo, magdadala kami ng mga impormasyong base sa siyensya para tulungan kayong manatiling malakas malusog at independent. Mangyari po lamang na magkomento sa ibaba ng inyong mga karanasan at share ang artikulong ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan na makikinabang din dito. Maraming salamat po sa panunood at pagbabasa ngayon. Pinapahalagahan ko po ang bawat isa sa inyo at magkikita po tayo sa susunod